Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. Panibagong araw, panibagong utangan na naman ang ating pag-uusapan. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito bang ola na ito ang makakasagot na sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Sabi nila, wag daw tayong mag-loan sa mga online loan application dahil mababaon lang tayo sa utang at hindi na tayo makakabangon. Pero ang sagot ko naman dyan, paano naman kung talagang nangangailangan tayo at wala na tayong ibang malapitan? Kailangan mo lang gawin ay maghanap ng legit at worth it na pag-utangan na OLA. Kaya ugaliing manood sa mga review ko sa online loan application para at least magkaroon kayo ng idea kung ano ba talaga at alin ba talagang OLA ang legit na pag-utangan. Ang ating nga palang pag-uusapang OLA ngayong araw ay walang iba kundi ang One Hand Online Loan App. Sigurado ako na familiar na rin kayo dito sa online loan application na ito dahil madalas lumabas ang ads nito sa mga pinapanood nating mga videos. At isa rin ito sa pinaka-sikat at legit na online loan application ngayon. Marami ng reviews ang naibigay sa OLA na ito. May mga positive at meron din namang mga negative. Pero syempre, nasa tao pa rin yan na nangungutang. Kung ano ba ang standing mo at kredibilidad mo bilang mangungutang. Kung ikaw ba ay nakakabayad sa due date o hindi. Kasi ang system ay nagbabase lang sa record mo kung ano ang naging record mo sa kanila. Kung maganda ba o hindi. Doon din sila nagbabase kung itataas ba nila ang credit limit mo. At kung hindi mo pa nga na-try mag-loan dito, ay tuturuan ko kayo ng step-by-step procedure kung paano ba mag-loan. At syempre, palagi kong pinapaalala, kung balak nating mag-loan, ay siguraduhin na ilimit sa 3 hanggang 5 lamang ang contact sa phone book ng ating mga cellphone. Para kung mag-message man ang mga agent ng OLA, ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone book ng cellphone natin. Dito ay pwede kang mag-loan ng up to 25,000 pesos na pwede mong bayaran within 3 months. Pwede kang mag-loan basta't ikaw ay 18 years old and above at Filipino citizen. At isang ID lang ang kailangan para makapag-loan. At ngayon nga ay tuturuan ko na kayo ng step-by-step procedure kung paano ba mag-loan sa One Hand Online Loan App. After nga natin ma-install, ayan ang lalabas, One Hand will lend a hand to save another one. At kagaya nga ng ibang OLA, ang una natin gagawin ay ilalagay natin ang phone number natin para makapag-send ng verification code. After natin makapag-sign up, ay lalabas na ang kanilang privacy policy agreement. Click lang natin yung nasa baba. At susunod naman ay maglalagay na tayo ng password. Maglalagay lang tayo ng password tapos uulitin lang natin and then i-confirm na natin. At dito na nga tayo sa homepage nila. Nakalagay dyan na pwede tayo mag-loan ng up to 15,000 pesos na meron lang na 0.06% na interest per day na pwede daw nating bayaran ng hanggang 90 days or 3 months. Dito sa may bill, dyan nakalagay yung current loan mo. Tapos dito naman sa may me, dito nakalagay yung cellphone number mo at yung iba mo pang gustong malaman tungkol dito sa OLA na ito. At dito naman sa may permission, i-accept mo lang at may lalabas na ditong 3 steps. Ang nating sasagutan ay yung basic. Sa basic, under nun ay ang personal information, contact information at work information. Sa personal information, nakalagay dyan yung purpose of loan. Pili lang kayo dyan kung para saan ang iniloloan mo. Kasama din yung educational level, kung anong natapos, residential address, yung ating complete address, and kasama din yung number of credit cards. Kung wala ka namang credit card, ilagay mo lang dyan ay 0. Sa contact information naman, ilalagay lang natin dyan yung email address natin. Paalala ulit, na kapag maglalagay tayo ng email address, siguraduhin natin na ito ay active at nakaka-receive ng mga messages. Sa work information naman, ilalagay lang natin dyan kung anong profession natin, kung tayo ba ay BPO worker, teacher or teaching staff, OFW, unemployed, kahit student, pwede, professional specialist, self-employed or business owner, government employee, staff factory worker, at marami pang iba.
Tama din dyan ang monthly income at kung kailan kayo sumasahod. I-click mo lang ang next. At para mapataas mo ang iyong credit limit, ilagay mo lang dito yung additional information na hinihingi dito. Una na dyan ay ang other phone number, kung may iba ka pang phone number, company name, company phone number, ingat lang tayo sa pubigay ng ating company phone number, at number of children, kung ilan ang iyong anak, kung wala naman ay 0, and then i-click na natin again yung next. At next naman is the contact references. Kailangan lang nating maglagay ng 3 dito sa emergency contact. Siyempre, ilalagay natin yung kanilang contact number, tapos yung, kung ano yung relationship natin dun sa contact person na nilagay natin. Ang bilis lang dahil dito na agad tayo sa facial recognition. So, sa facial recognition, dapat daw take off your sunglasses. Dapat hindi nakasalamin or nakashades. Next naman ay take off your hat. So, bawal ang nakasombrero. At don't get too dark. Dito kasi madalas tayo nagkakaproblema kaya hindi na-approve yung ating loan. Dahil hindi maayos or hindi katiwa-tiwala yung picture na sinend natin. Dito na nga tayo sa last part, which is the identification o yung pagbibigay na tayo ng ID natin. So, ito yung mga ID type na pwede nating pagpilian na nire-recommend nila. Pag nire-recommend nila, ibig sabihin, mas mataas yung chance na pag itong ID na ito ang ginamit mo, ay ma-approve yung loan mo. So, ano-ano nga bang mga ID ito? Pwede ang PRC, SSS, passport, postal, at UMID. Pero huwag kayong mag-alala dahil meron din namang ibang other options na nakalagay dito. At ito na yung mga sumusunod. GSIS, driver's license, TIN, voter's ID, pag-ibig, at PhilHealth. Susunod naman, ilalagay natin yung full name. No? Una na dyan ay ang first name, middle name, at last name natin na nakalagay dun sa ID na pinresent natin. Kasama rin sa sasagutan ay ang gender, kung male ba o female, date of birth, at yung marital status kung married ba or single. At after lang nating makapili ng ID, ay pipicturean na natin yung ating ID. Dito ay may lalabas na permission. Click lang natin yung setting, tapos piliin natin yung one hand and permission sa one hand. At next nga ay lalabas na itong application assessment. So maghintay lang tayo ng ilang minutes at malalaman na natin yung result ng ating application. Kung naghihintay ka nga sa approval ng iyong application, i-click mo na agad yung binding at ito na agad ang lalabas. So, ay pipili ka na kung magkano ang ilo-loan mo. Nakalagay dyan 2,000 hanggang 3,750 na pwede mong bayaran up to 1 month. After mo makapili kung magkano nga ba yung amount na ilo-loan mo, ay magseselect ka na ng withdrawal method. So, dito may nakalagay online wallet at bank. Sa online wallet, ito yung pinakagamit na lagi nilang pinagsisenda ng money, which is GCash. Kung bank naman, pwedeng BDO at BPI. Bukod sa BDO at BPI, ito pa yung mga banks na pwede ninyong pagsenda ng inyong inutang na pera. At kung madalas ay nagtataka kayo bakit pa iba-iba ng credit limit na binibigay ang one hand, kasi nga ang system ay nagbabase lang kung anong klase or standing mo bilang naglo-loan or umuutang sa kanila. So kung magandang standing mo, mas may chance na tumaas ang iyong credit limit. At dito na nga natatapos ang ating review at pagtuturo ng step-by-step procedure ng paglo-loan sa one-hand online loan application. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!